Good evening boxing fans. Nandito tayo ngayon sa Glenford Fitness Boxing Gym. Aba, si Jack Tipora nandito mga kaibigan. Bigyan lang natin ng konting pahapyaw yung nangyaring weigh-in kanina mga kaibigan. Nonito Donaire tumimbang po ng 117.7 samantalang ang kanyang katunggali na si Naoya Inoue tumimbang po 117.9. Mga kaibigan, hindi gaanong nagpa-under itong si Naoya Inoue. At ang usapin po dyan, yan po ay kung ilan ang kanilang idadagdag bukas mga kaibigan. Kung sosobrahan nila sa 10, hindi naman ito magiging limited lamang sa 10 pounds sapagkat kapag mga unification, kahit kasali ang IBF, alam naman natin na ang IBF ay 10 pound weight limit lamang ang kanilang binibigay after the weigh-in, yung kanilang rehydration. Kapag po yan ay unification bout, depende po sa kasunduan, pwede po silang lumagpas sa 10 pound weight limit ng isa pong organisasyon which is IBF mga kaibigan. Hindi natin alam kung 15 o 20 o 25 ang kanilang idadagdag. Yun nga lang, pag masyadong nagpabigat, masasacrifice po ang speed, although mas magiging malakas. Depende sa reaksyon ng katawan. Iba't ibang katawan, iba't iba po ang reaksyon sa pagpapabigat during the rehydration period na 24 hours before the fight mga kaibigan. So, ito pong si Naoya Inoue during weigh-in is much more bigger sapagkat 117.9, although Donaire is taller, 117.7 mga kaibigan. Ang akin po masabi dito, yes, Nonito Donaire is actually very dangerous sa aking palagay, sa aking pananaw, base na din dun sa aking pag-review sa kanilang laban ng 2019. First round up to 6 rounds mga kaibigan, magiging delikado ito para kay Naoya Inoue because kayang sumabay ni Nonito Donaire sa kanya during those period mga kaibigan, na from round 1 to round number 6. Lalo na alam natin na deadly pa rin ang left hook ni Nonito Donaire, and during that yung ganyang period gumagamit pa siya ng kanyang in and out movement. Talagang na-utilize niya ang kanyang paa. Pero kapag po ito ay lumagpas round 7 pataas mga kaibigan, I think Naoya Inoue will dominate. Again, basing it on their last fight noong 2019, during those rounds, 7th round pataas mga kaibigan, hindi ko na po makita gaano na gumagamit ng footwork itong si Nonito Donaire. Maybe he's just waiting for him to land that big left hook. Maybe he's also fatigued, and maybe yun na yung kanilang pamamaraan just to survive the fight or survive the round. And alam naman natin na bumagsak siya by body shot nung round 11 ba yun or round number 10 mga kaibigan. For Naoya Inoue naman, I think he needs to focus sa katawan ni Nonito Donaire early rounds mga kaibigan, and I know naman na napag-aralan na din nila yan. Well, dito naman kay Nonito Donaire, kahit ilang taon na yung lumipas, I think medyo alanganin pa din itong si Naoya Inoue sa kanyang orbital bone na damage nga nung huli nilang laban. And base sa kanilang statements, talagang magiging maingat itong Naoya Inoue ngayon sa left hook nitong Nonito Donaire. So mga kaibigan, I am seeing, kung tinatanong yung aking honest opinion, I am seeing a late round stoppage by Naoya Inoue. But again, we are not discounting the power of that left hook from Nonito Donaire. He still has this puncher's chance if ever he will be able to land that signature and very famous left hook of his mga kaibigan. So, sama-sama po nating panoorin bukas mga kaibigan, Naoya Inoue versus Nonito Donaire sa Saitama, Japan mga kaibigan. At tayo pong lahat ay pumusta na. Nakapusta na ba lahat? Joke lang. Kung gusto nyo tumalpak, talpa kayo. Kami naman ni Pao, mga buhok namin po ang nakataya. So, sino po kaya ang makakalbo sa amin bukas ni Pao? Pagkatapos po ng laban, kailangan po kaming dalawa. Kung sino man ang matatalo, ay dumiretso na ng barberia para po maisagawa na ang kalbuhan na naipusta po ang ating mga crown of glory natin mga kaibigan. So yun lang po, mamaya po ako i-live at tatalakayin din po natin ang magaganap na labanang yan, kung agree ba kayo sa akin, agree ba kayo kay Pao, o may mga iba ba kayong opinion, pag-usapan po natin yan. Yun lang po, maraming pong salamat. Silver Voice TV. Peace. Jack Tiporo. Abangan nyo yan.